Justin Brownlee, resulta ng kaso lumabas na nga ba? At Tony Bishop as season import ng Barangay Ginebra at hindi na nga lamang as temporary import. Yan nga ilan sa mga maiinit na pag-uusapan natin sa videos na ito mga ka-idol. Bago pa man magsimula ang Commissioner's Cup ay inabangan na din mga ka-idol ang PBA 3x3 na mas pinatitindi rin ang harapan mga ka-idol. Marami mga bagong players sa iba't ibang team ngunit tila hindi pa rin nababago mga ka-idol kung sinong team ang nangunguna. At yan nga ay ang TNT pa rin mga ka-idol. Kung saan TNT pa rin nakakuha ng Season 3 Second Conference Leg 3 winners mga ka-idol. Na sinundan ngayon mga ka-idol ng Cavitex Brave at pumangatlo nga ang Meralco Bolts. Noong titingnan nga natin mga ka-idol ang standing ng PBA 3x3, pinangunguna niya ng TNT na may 300 points na. Pumangalawang Cavitex Brave na may 200 points. Meralco Bolts 190, Pioneer 146, Tira Firma 143, Blackwater 140, Max Solvertech 125, Pure Foods 113, habang nasa bottom 3 naman ang Barangay Ginebra, San Miguel Birmen at Northport Batangpier. At wala pa rin kupas simulat sa pool mga ka-idol kung saan itong si Vosotros pa rin ang nangunguna as player ng PBA 3x3. At sa kabilang banda naman mga ka-idol ay inabangan nga ang pagsisimula ng PBA Commissioner's Cup at syempre ang opening na naglaban nga ang TNT Magnolia Chats. Ngunit ang inabangan nga rin mga ka-idol ang Leos Annual Awarding ng PBA kung saan muli ay itinanghal itong si Junmar Fajardo bilang MVP ng Leos Award mga ka-idol at ito nga ang ikapito niyang award bilang MVP. At kasama rin sa first mythical team itong si Junmar Fajardo mga ka-idol. Gayun din naman at kabilang itong si CJ Perez. Hindi rin papauli itong si Scary Thompson. At syempre nandyan din itong si Jamie Malonzo. At hindi rin papauli itong si Christian Standardinger ng Barangay Ginebra. Habang napabilang naman sa all defensive team itong si Chris Newsom mga ka-idol. Kasama rin itong si Christian Standardinger. At nandyan din itong si Cliff Hodge mga ka-idol. At hindi rin papauli sa second mythical team itong si Robert Bolick, Calvin Abueva, Arvin Tolentino, Calvin Optana at itong si Mikey Williams. Nakuha din naman nitong si Kevin Alas ang Sportsmanship Award mga ka-idol. Habang hindi rin nagpauli itong si Justin Arana bilang Rookie of the Year mga ka-idol. At nakuha din naman ni Maverick Amnesty ang award bilang Most Improved Player. Ngayon ngay dumako tayo mga ka-idol sa pagsisimula nga ng Commissioner's Cup kung saan nagtapat na nga ang Magnolia Hotshots at TNT. Sa pagkakataong ito ay tila pinatunayan ng Magnolia Hotshots na tama nga ang sinabi nila na may pag-asa nga silang makuha ngayon ang Commissioner's Cup mga ka-idol dahil na rin sa magandang performance na ipinakita nila nung PBA On Tour. At sa unang laban nga sa score ng 110 kontra 102 ay nakuha nga ng Magnolia Hotshots ang unang panalo. At ang naging best player of the game nga dyan ay ang kanilang NBA caliber na import na si Tyler Bay na nakakuha ng 31 points, 20 rebounds at 3 steal. Kahit pa nga itong si Quincy Miller mga ka-idol ay nirelease nga ng Converge Fiber Xers bilang bagong imports ng TNT dahil na rin itong si Rondae Hollis Jefferson ay patuloy pa rin nagpapagaling sa kanyang injury. Na ngayong Commissioner's Cup mga ka-idol ay inaabangan din talaga ang Barangay Ginebra. Lalo pangat hakot award din sila ngayong Leos Award. At inaabangan din itong si Maverick Amnesty sa kanyang debut game sa Barangay Ginebra mga ka-idol. At tila din naman ay pinag-uusapan ang pagpapalit ng jersey nitong si Jamie Malonzo. Nasabi nga niya number 3, I used to wear it in high school. My high school number 13 was a legendary number over here by JJ Halterbrand. It's an untouched number so I had to go back to my old school number, back to the roots number 3. Tila nga ay naging exciting ang PBA Commissioner's Cup opening, gayon din naman ang annual awarding mga ka-idol. Kung saan kinilala rin naman ang Gilas Pilipinas dahil nga sa gintong medalyang nakamit nito nung nakarang Asian Games. Ngunit sa kabilang banday tila marami din ang nalukot mga ka-idol dahil wala nga itong si Justin Brownlee na itinuturing na isang bayani dahil nga siya isa sa mga dahilan kung bakit muli nating nasungkit ang gitong medalya sa Asian Games. Nabuko din sa schedule ng Barangay Ginebra na marami nga nag-aabang mga ka-idol. Tila inabangan din kung sino nga bang magiging calendar girl ng Barangay Ginebra o Muse. Yan nga itong si Heaven Paralejo. Habang ang Blackwater Bossing naman ay nandyan itong si Herlin Budol,
Converge itong si Isabel, Magnolia si Julian San Jose, at ilan pang kilalang personalidad para sa ibang team mga ka-idol. Nasa pag-aabang natin mga ka-idol ng unang laban ng Barangay Ginebra, una nga nilang makakasagupa ang Converge Fiber Xers sa darating na November 17. Friday yan mga ka-idol. Nasa pagsisimula din ng Commissioner's Cup, sabi nga ni Coach Tim Cone, it's been over 6 months since I've coached Ginebra and I'm excited to get back into it. Guys, can't wait to start playing the PBA again. We're a process and system-oriented team. Kung excited na itong si Coach Tim Cone, tila excited din naman ang kanilang bagong imports na si Tony Bishop na sabi nga niya, it feels like a little weird. I played against them in the finals and now I'm going to be on their side. I'm excited to have this opportunity to play for the most popular team in the PBA. Nasabi rin ni Tony Bishop kay Justin Brownlee, he's one of the greatest to play here in the Philippines. I salute and respect him a lot because he brought the team to multiple championships. It's a big shoes to fill, but I know what I bring to the table and what I'm capable of. Sa kabilang banda din ng mga ka-idol ay tiwala itong si Coach Tim Cone sa kanilang bagong import. Sabi nga niya, he's really great guy. He reminds me a lot of Greg Popovich. He's like him in what he thinks about the game. Methodical, going through the stop, the game plan in our place, making sure we're on the right spot of the court. He's a great guy. He's a loving individual. He's a great person. Para naman sa update mga ka-idol sa kaso nga nitong si Justin Brownlee, sinagot niya ni Coach Tim Cone na sabi nga sa ating source na nakalap, still, no news on Justin Brownlee's doping sanction. Brownlee scheduled to arrive last Saturday but failed to make the trip. The waiting game continues for Justin Brownlee in Barangay Ginebra with regards to the sanction against him for his positive doping test after the Asian Games. Ginebra coach Tim Cone said they have not received anything from any party with regards to Brownlee's sanction after the tested positive for THC in random drug test after Gilas won the gold medal in Asia. I'm not involved in the process of taking to the SBP, talking to obviously FIBA or WADA, whoever we have talked to. That's not part of my role. I really don't know what's going on. Nasabi pa rin sa ating source na maaaring ang lumabas na anytime soon ang resulta nga nitong sanction kay Justin Brownlee. At syempre umaasa tayo mga ka-idol na mas maging maganda nga ang resulta nang sa ganun ay mabigyan pa rin ng pagkakataon na makapaglaro ngayon si Justin Brownlee sa Barangay Ginebra bilang kanilang import.